Sa punto pong ito ay matutunghayan natin ang panayam ng ating kasamang si Emil Carrion kay Volunteers Against Crime and Corruption Chairman Martin Dino. Magandang umaga sa iyo, Emil. Magandang umaga sa iyo, Vivian. At ngayon sa bahaging ito ng ating talakayan sa Balitaan, live po pinisita tayo dito sa ating studio sa Balitaan si Chairman Martin Bubut Dino, ang isa sa mga nangunguna at nagsimula nitong nung una ay CAV, ngayon ay VACC, Volunteers Against Crime and Corruption. Magandang umaga po sa inyo, Chairman, at welcome po sa Balitaan, sir. Good morning po sa ating mga taga-panood sa buong Pilipinas. Marami po ngayon ang hindi na makatulog sa mga kumakampanya na nagnanais daw na manilbihan sa kanilang mga taga-barangay. Kumusta po ang inyong pagbabantay sa ating mga barangay? Sa ngayon, ang Volunteer Against Crime and Corruption ay nagbabalak na magtayo ng active barangay volunteer against crime and corruption dahil sa nakita natin ngayon na problema lalo-lalo na sa ating Kongreso at Senado na kung saan nawala na ang check and balance. Ganon din ang nangyayari sa barangay ngayon, lalong-lalo na yung mga mayayamang barangay na bumibili sila ng mga kagamitan na wala nang nagbabantay kung ito ba ay ghost delivery o overpricing. Ngayon, ang iintayin natin na maging miyembro nito ay yung mga matatalo na kapitan at kagawad sa buong Pilipinas. Yung mga natatalo? Oo, dahil dito, mapapatunayan natin at talagang gusto nilang maglingkod sa ating barangay kahit na wala ka sa pwesto. Pero dito naman, nakalagay naman talaga sa batas na ang lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay meron tinatawag na Bids and Awards Committee. At dito ay merong NGO representative na magiging observer dun sa pagbili nila ng kagamitan ng barangay. At dito natin magagamit na epektibo itong Active Barangay Volunteer Against Crime and Corruption. Paano po yung magiging ano nun? AVAC? AVAC? Ano ba? Kasama pa rin po natin si Audrey, si Vivian at si Pia. Anytime kung meron silang mga follow-up questions. Sir, dalawa lang po ang kandidato sa national, kahit barangay elections, yung mananalo at yung matatalo. Yun. Yung mandaraya at yung dinadaya. Ang gagamitin nyo dito sa AVAC ay yung mga natalo. Paano po ito? Yung, kung minsan may ganung stigma. Hindi, talagang ngayon makikita natin kung talagang sila, nasa puso nila ang paglilingkod sa barangay. At dito, talagang makikita natin ngayon na kung saan mababantayan natin ng husto ang panalalapi ng ating dahil lalo-lalo na sa Metro Manila, napakalalaking pondo pero walang nagbabantay na wala na ang check and balance. Kasi ngayon, nagkukutsabahan na ang kapitan at saka ang kagawad. At kung saan dito talagang nasasayang ng gusto ang pondo ng barangay. At the same time, mamomonitor din natin kung ano ba ang ginagawa ng ating kabarangayan when it comes to peace and order. Nanalo ka, ang daming gustong manalong kapitan ngayon. Takot naman kayo sa mga puser na napapabayaan nyo naman kung ano ang ginagawa ng mga kriminal within our barangay. Alam mo, nung kapitan ako, hindi naman ho sa pagmamalaki, alam ko kung sino ang mga kriminal sa loob ng aking barangay dahil ang #1 chismoso sa buong Pilipinas ay ang barangay captain. Matagal po kayo naging barangay chairman. Almost 14 years. Gaano po ba kaimportante ang ating mga barangay? Sa totoo lang, alam mo, pagka barangay captain ka, mas mataas ka pa sa presidente ng Pilipinas Dahil dito, pag ikaw ang kapitan, 3 branch ng government hawak mo. Ikaw ang legislative bilang chairman ng barangay council. Ikaw din ang executive bilang punong barangay. Ikaw din ang judiciary dahil yung lupong tagapamayapa mahawak. At saka dito, napakalaki ng pera na ginagamit ng ating pamahalaan para paandarin ang barangay government. Alam nyo ho, pagka tinuos nyo, meron hong bumubuo na mahigit 5 milyon na barangay government na yung mga tao, you have 42,000 barangay captain, you have 42,000 barangay treasurer, secretary, meron kang 42,000 times 7 na kagawad. Tapos yung mga tanod natin, tagbe-20 yan, di 42,000 times 20. Tapos yung lupon at yung pork leader mo, meron kang 70 na pork leader na pwede mong gamitin sa intelligence gathering. Sa totoo lang, pag ginamit ng DILG
at inatasan ang lahat ng barangay sa Pilipinas, hindi ako maniniwala na itong mga riding in tandem, hindi natin makikita to at masusolusyonan dahil lahat ito ay nanggagaling sa barangay. Ako, nung time na ako'y kapitan, pagka mayroong bagong nakaw na motor sa barangay ko, may nagre-report agad sa akin, Kap, may dumating na motor dyan. Wala namang kapabilidad na bumili ng motor yung tao na yon. Kap, ano po yung nakikita ninyong, kumbaga, style o ano nakikita ninyong pamamaraan para etong ating mga barangay na sabi ninyo nga, 5 milyong naka-ready na yan, in system na yan, in place na yan. Paano natin mapapakinabangan ito sa lahat ng larangan, peace and order, development, paano pong nakikita ninyong pamamaraan? Palagay ko, mag-umpisa to sa ama ng barangay, which is the Department of Local Government. Kailangan putulin na natin na ito ay ginagamit para sa political purposes, na kung saan pampolitika. Dapat talagang apolitical, na kung saan talagang ang ating DILG Secretary, no, si Mar Rojas, na talaga namang nakita ko naman na talagang aktibo siya, this time, talagang sabihan niya na kayo, barangay, tatakbo kayo ngayon, talagang atat na atat kayo, pero ngayon, magamit kayo ng pamahalaan, lalong-lalo na sa information, kung saan, sabi ko nga, walang kapitan na mahina ang isang kapitan kung hindi niya alam ang nangyayari sa loob ng kanyang barangay, maliit man to o malaking barangay. At saka meron tong pondo, meron tong kaukulang pananalapi na naka-forma na. Ang gagawin lang natin dito, isaayos natin. Kami nga sa NGO, meron pa kaming mata ng kalsada na kung saan lahat ng mamamayan na merong cellphone, ito naman ang aming sandata para sa mga krimen na kung saan magagamit mo ngayon itong cellphone. Sayang, naging capital tayo ng cellphone sa buong mundo, hindi naman natin magamit. Basta't isaayos lang natin, itama. At saka, yung mga tumatakbong kapitan at kagawad ngayon, hindi kayo nagpunta dyan para lustayin ang pera ng barangay at para magpapogi. Andyan kayo para magtrabaho. Lahat ng kriminal ngayon na nandyan sa barangay nyo, i-report ninyo, ibigay ninyo sa inyong mga station commander. At yung station commander naman, ay atasan ng ating DILG Secretariat, ng ating kapulisan. Yung binigay sa inyo ng barangay na mga report na eto yung mga kriminal, puntahan nyo agad at ipaalam nyo sa kanila na kilala namin kayo, alam namin ang bahay nyo. Ibig sabihin, one step forward tayo dito sa mga kriminal sa ating kabarangayan. Okay. Chairman, ang inyo pong mensahe para sa ating mga kabarangay, ganun din sa ating mga kabalitaan. Ang mensahe ko lang, kamukha nito, no, sa ating mga botante ngayon, tignan naman natin kung ano ang barangay nyo. Kung halimbawa na ang barangay nyo ay bumibili ng outpost na halagang 100,000, mukhang mag-isip-isip na kayo. At kung ang barangay nyo napakalaki ng pondo, hindi nyo naman makita kung saan dinala yung pondong binigay sa kanila ng pamahalaan. Mag-isip-isip kayo dahil ang kailangan natin ngayon ay isang barangay na gumagalaw, isang barangay na may aksyon, isang barangay na tumutugon sa mga problema ng ating kabarangayan, ng ating mamamayan. At dito, tigilan na natin porque kumpare mo, iboboto mo kahit na puro katarantaduhan ang ginawa. Palagay ko ngayon, ang isipin natin, yung kinabukasan ng mga anak natin na kung saan sila ay titira sa isang pamayanan, sa isang barangay na matahimik, maunlad, at saka yung makikita natin na may pakialam ang mamamayan. Dapat makialam na po kayo ngayon dahil itong pakikialam nyo ay kaligtasan ng inyong pamilya. Okay, maraming salamat po si Chairman Martin Bubut Dino ng Volunteers Against Crime and Corruption.